ang veteranong election lawyer, Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romy Ma, good morning. Johnny Banyes po. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Magandang umaga, June, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Apo, long time no see at no talk, Attorney Romy Ma ka. Yeah. Opo. Kumusta sa inyo ka dyan? Apo, okay naman po. Maraming salamat sa pagkakataon kasi actually, marami po ang lumalabas na balita, anggulo, na sinasabing may kaugnayan dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sa isang panayam, binabanggit mo na mukhang 8 senador lamang ang kinakailangan, Attorney Romy Mac, para ika ngay matapos o tama ba? Yung term na gagamitin ko, mapawalang saysay itong impeachment na ito? Yes, kasi kailangan makakuha ng 16 na boto ang sa Senado, no? Ang mga nagpo-prosecute. At saka kay Sara naman, kung makakuha naman siya ng 8, ay maaaring mabaliwala yung impeachment na laban sa kanya. Sapagkat alam mo dyan, yan ay numbers game yan, politika yan, ano? Sila mismo magkakaroon ng pagkakataon na gumawa ng sarili nilang evaluation. Yung mga definition ng mga crimes dyan, yan depende sa magiging definition ng mga senador o ng mga kongresista. Kaya magandang abangan talaga yung nasabing impeachment na yan at magandang pag-aralang mabuti. Opo, para sa inyo ba at base na rin sa kasaysayan ng ating bansa, Attorney Romy Mac, napapanahon ba at may panahon pa ba ang dalawang kapulungan para isulong itong hakbang na ito laban sa pangalawang Pangulo, Attorney? Well, it's a matter of strategy, ano, doon sa mga naghahain ng sabing mga impeachment complaint. Apo. Para sa akin, kung isa lamang sana ang maghahain, mas mabilis yan, ano. At lalong magiging mas mabilis kung ang mga kongresista mismo ang maghahain ng isang verified complaint. Ang ibig kong sabihin, yung 1/3, ano, ng ating mga kongresista, kung sila ay maghahain ng isang complaint na pirmado ng at least 1/3 of all the members, yan ay wala nang iba pang deliberasyon, dire-diretso na agad yan sa Senado at magkakaroon na agad ng trial. Apo. Kaya yun ang tinitingnan ko dyan, na kung sakaling talagang gustong bilisan yan, ay maghahain na lamang yung 1/3 of the members of the House of Representatives ng nasabing articles of impeachment para magsimula na agad ang trial sa Senado. Pero mukhang magiging kontra ito, Attorney Mac, sa pahayag nila kung sila mismo po ang maghahain ng impeachment complaint. Tama po ba? Dahil may nilang itinatanggi na nasa agenda ng Kamara ang paghahain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya nga, marami naman sa kanila ang halos nagsasabi na maraming paglabag sa batas ang Vice President. Kaya kung talagang iyan ay itutuloy nila, yun ang pinakamabilis na paraan, ano At magkakaroon talaga sila ng panahon. At saka isa pa, iyan kahit na sino maghain yan, kung talagang gustong bilisan ng House of Representatives, kaya din naman nilang gawin yan. Kasi hanggang mga March pa naman ang magkakaroon ng sesyon ng ating Kongreso. Although may mga pagkakataon magkakaroon pa sila ng mga adjournment. Opo, pero alam naman natin, Attorney Romy Mac, na after nitong Christmas break nila, magiging abalan sila next year sa nalalapit na midterm elections. Oo. Kaya yun pa rin ang mga balakid dyan, ano Pero siyempre, tingnan lang natin kung ano pa magiging mga kaganapan. Pero maganda yung mga dynamics natin nakikita dyan. Makikita natin kung talagang may magagawa yung mga nagreklamo laban sa Vice President. Alright. Sa inyong pananaw naman, bagamat marami rin po ang nagsasabi na hugas kamay or kumbagay playing safe lang ang Pangulong Marcos dito sa impeachment complaint na to, ano ang basa ninyo sa naging hakbang ng Pangulo na ika ngay siya mismo ang humikayat or nag-atas kung pwede, wag nang ituloy ng Kamara itong mga hakbang na ito dahil mas maraming problemang dapat pagtuunan ng pansin. Attorney Romy Mac. Well, siyempre, yun ang sasabihin ng ating Pangulo. Para sa akin, yun sarili niyang political strategy para lumabas na independent itong ating House of Representatives. Para wag masabi na ang Pangulo ay nakikialam dyan.
At maganda naman ang ginagawa ng Pangulo dahil sa ginagawa niya, nagko-concentrate siya doon sa pagtulong sa mga kababayan natin na salanta ng mga ibang mga calamities natin. Ano, ha? Opo. Kaya habang nagkakagulo sila, nagkakaroon ng mga alingas-ngas tungkol sa bagay na may kinalaman si Sara, siya naman ay patuloy naman ang kanyang pagganap sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa at patuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. Mhm. Sa ngayon po, tama po ba, Atty. Romy Mac, na 23 lang ang senador? Oo, 23 lamang. Okay. Kaya kung titingnan mo yan, nasa 15 to number 16 na din ang kinakailangan kasi yung 2/3 dyan ay nasa 16, ano ha? Opo. Kaya kailangan talaga ang 16 members para magkaroon ng conviction. Opo, Sa para Senado. maituloy. Para maituloy Opo. yan. Oo. Bilangin At, ko lang, yan. opo. Go ahead, Atty. Romy. Opo. Ang sa akin Kaya, lang, opo. oo. Sige. Apo, ang sa akin lamang po, bilangin lang natin kung mga sinong nagpahayag na. Senator Subiri, siyempre nandiyan si Senator Go De La Rosa, tapos nagpahayag na rin po si Pro Tempore Estrada, maging si Senator Nancy Binay. 5 pa lang yung nababanggit ko, so plus ilan na lang ang natitira. Mahina ako sa mata. Kumbaga, mukhang mahihirapan, di ba? Attorney Romy Mac? Medyo makakuha ng number, medyo kulang baka Apo. sakali. Pero hindi natin malaman kung may mga pagbabago yan. Depende kasi yan sa mangyayaring deliberasyon o mga trial, o mga evidence na ihaharap. At kung marami dyan kasi, may re-electionist din, Apo. Siyempre, pakikiramdaman nila kung ano ang takbo ng mga mamamayan as to whether or not talagang pabor sila sa nasabing impeachment. At siyempre, ang iba dyan, bilang re-electionist, titingnan din nila kung ano yung damdamin ng bayan tungkol sa bagay na yan. Na kapag ang bayan ay sinasabing kailangan ma-impeach, siyempre pupunta sila sa lugar na makakapabor sa kanila. Opo. Alright. Binabanggit mo rin dito, kino-quote ko lang yung base sa na-monitor ko. Ang sabi mo, hindi tama yung nais nilang ma-impeach. Hindi ganun dapat. Dapat nais silang matanggal sa tungkulin sa pamamagitan ng impeachment. Ano po ang content nito, Attorney Romy Mac? Pasuyo naman po. Kasi yung pag sinabi mong ma-impeach, para maakusahan lamang because impeachment means accusation. Pag sinabi mong I will impeach him, ibig sabihin, ihahabla mo siya. Okay. Hindi pa yun matatanggal. While a person is impeached, hindi pa siya tanggal. Katulad ng nangyari kay Erap, Opo. na-impeach siya kasi yung articles of impeachment na isampa sa Senado. Walang Opo. iniwan yan sa ordinary criminal case na ikaw ay nagsasampa ng kaso doon sa piskalya. Diyan sa ating impeachment, ang kaso ay sinasampa sa House. So, para kang lumalabas, ang piskalya diyan ay yung House of Representatives. Alright. Sila ang nag-i-evaluate kung dapat isampa sa korte. Katulad ng mga piskal, sila nag-i-evaluate kung isasampa sa korte. Diyan naman, isasampa ba sa Senado? Kasi ang Senado ang magsisilbing korte. Kapag ka nasampa na sa Senado yan, na-impeach na si Sara. Opo. Ang ibig sabihin, naakusahan na, nagkaroon na ng kaso. Yun lamang ibig sabihin noon. Ngayon, anong ibig pang sabihin ng nagkakaroon ngayon ng impeachment proceedings? Kapag ka nakuha yung 2/3 votes, convicted na, nahatulan na ang ibig sabihin. At doon lamang matatanggal siya sa trabaho. Alright. At doon kay Erap doon, si Erap na-impeach, nakarating sa Senado, pero Opo. hindi siya convicted. Aha. Hindi siya natanggal sa katungkulan. Tandaan natin, hindi natanggal si Erap sa katungkulan, kundi noong nagkaroon ng kaguluhan dahil sa ayaw mabuksan yung envelope. Opo. Ang 11 ang bumoto na huwag bubuksan, nagalit ang mga prosecution, nag-walk out Opo. sila. At sa pamamagitan ng walk out, nagkaroon ng people power, Doon siya na. nag-resign si Erap. Aha. Yun. Alright. So, hindi siya natanggal. Na-impeach siya, pero there was no conviction. Kaya nagkaroon pa ng pagkakataon siyang makatakbo sa politika ulit. Si Erap. Pero nagkaroon din ng issue yun na pwede pa kaya siyang tumakbo. Hindi na. Opo. Hindi lamang na-resolve ng Korte Suprema ang issue na yun. Kasi nga natalo naman siya doon sa sumunod na halalan. Opo. Alright. Other topic pero dikit pa rin po sa mga leader ng pamahalaan. Ano naman po reaksyon nyo doon sa pagpapakita or mas pinaigting na suporta ng Kamara
kay Pangulong Marcos after nung kanilang Christmas, quote-unquote, fellowship sa Malacanang. Kasi dikit-dikit, Attorney Romy Mac, hindi natin maiwasang itagni dun sa nangyayaring impeachment eh. So paniwala po bang walang kinalaman ito, Attorney Romy Mac? Well, yan hindi natin malaman kung ano nangyari. Kasi tayo, chismis lamang mangyayari sa atin. Pero kasi wala naman tayong first-hand information tungkol sa bagay na yan. Ayoko na gumawa ng mga komento. But suffice it to say na tayo naniniwala sa liderato ng Pangulong Marcos na ang ginagawa niya ay para sa kabutihan ng lahat. Alright. Bakit ba ang isang kagaya ni Attorney Romy Mac hindi mailagay sa mababa or mataas na kapulungan, Attorney Romy Mac? Kasi lagi akong nananatiling mababa. Hindi na ako tumaas-taas. Nakatulad din yun na nagtataasan kayo. Kaya ako hanggang 5'3" na lamang ako habang mabubuhay na ako. Opo, alright. Habang nalalapit po ang 2025 midterm elections, Attorney Romy Mac bilang isang veteranong election lawyer, any message po sa ating mga kababayan, particular sa atin po namang mga botante? Attorney. Well, kailangan talaga tayong lahat pag-aralan natin ang mga kakandidato, yung mga haharap sa atin. Sapagkat ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa ating pagbotong yan. At sa pag-aaral ng ating pagboto, alalahanin natin na kapag tayo bumuboto, hindi lamang tayong bumuboto para sa ating sarili. Bumuboto tayo on behalf of those people who cannot go to the polls. Bumuboto tayo bilang kinatawan ng mga taong hindi makaboto, katulad ng mga unborn children. Bumuboto tayo kumakatawan tayo sa kanila sapagkat ang kanilang kinabukasan ay depende sa mga leaders na ating inihahalal. Balang araw, pag lumabas ang mga batang yan, matatanong tayo, ano bang ginawa ninyo nung halalang iyon at ganito ang nangyari sa ating buhay? So kailangan vote wisely, pag-aral natin mabuti yan, at huwag tayong padadala sa popularity lamang ng isang kandidato. Alright. Very well said, Congressman Attorney Romy Macalintal. Maraming salamat sa pagkakataon, sir. Good morning. God bless. Ingat po. Jun, maraming salamat. At isang malaking karangalang maging bahagi ng palatuntunan ninyo. At kumusta mo kay Mr. Dennis Antinor, ang ating kaibigan dyan. Alright. Maraming salamat po, sir. Alright. Thank you so much. Good morning po. Good morning. Yan po mga kabalitaktakan, ang veteran election lawyer na si Attorney Romulo Romy Mac Macalintal.